Check. Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Tota. Oo, si Josh Villena. Isa akong frontman ng isang banda na Autotelic yung pangalan. And this is my side project. And this is my passion project. Most of my songs are very personal. Well, kukwentuhan ko ang aking sarili. Most of my songs revolve sa fears ko o yung mga bagay na mas hindi ko makwento sa personalan. Palakpakan natin si AP. Thanks for here. Dito rin ang voice ng Paham. Palakpakan natin sila. For those who came here to watch our busking set, thank you so much for spending your time with us, guys. Unang kanta ko, ang pamagat nito ay Malikmata. Tungkol to sa yung fears ko or fear ko pag naiiwan akong mag-isa. This was also my first single na nirelease ko last year. Sana mag-sun. Nasaan ka na? Hindi kita makita. Nasaan ka? Sumisigaw. Nandito ako. Sumagot ka naman. Ang lamig dito. Wala ang pinagmumulan ng boses ko. Matahimik at sa matinding katahimikan, ako'y tuluyan ng nabingi. Isipin mo ako.
then si Tota, yung itong side project ko, not only it's about yung songs, yung songwriting, but it's also yung love ko for illustrations, love ko for creating visual artworks. So, lagi kong tinatahi yung dalawang yun. Yung Malikmata, parang sa narrative niya, ay isang bata siya na napunta siya sa isang inviting na place na akala niya okay siya doon, okay yun, o akala niya may madi-discover siya doon. Pero meron nga siya na-discover, pero yun yung fears niya, yun yung mga hinarap niya na like entities dun sa lugar niya. Pero yun nga, ayaw na ni Tota doon, na-feel niya yung pagiging mag-isa niya. Pero bago niya gusto yung lumabas, merong mga bagong entities na pumasok doon na nakasalubong din. And tinatahi ko to sa next song. Ito naman yung biglang meron ng nagparamdam sa kanya na random phone call siya na ayaw niyang sagutin kasi grabe yung anxiety niya when it comes to pag-attend sa mga tao or strangers. At ang title nito ay Hello. Sana magustuhan mo. Nagwiring ang telepono, ayaw kong sagutin. Malay ko ba kung sino? Walang hinig sa akin. Kanina madaling araw, tumutunog na naman, subalit di na natiis. Nauusis ang malaman, dali-dali mo, di na ba ang tawag, labis ang pagkagawa. Malalim ang hinga. Hello, 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 hello. Sino po sila? Hindi nagsasalita. Oh, oh, oh. At hindi pa nagtapos doon, muli ko na paramdam na tila mas malala pa ngayon. Matigig ka sobrang sobra, dali-dali ko, di na ba ang tawag, labis ang pagkagawa. Agad-agad bumalik ng
Sabi niya, mayroon akong sorpresa. Sumilip lang daw ako sa labas ng bintana. Oh, 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 oh. Sino po sila? Hindi nagsasalita. Sa tinatawag ko, sa tinawag ko, oh, Thank you. That was so below. So yun, yung bawat release ko ng kanta, yung corresponding artwork ko ng ginagawa. Na based doon sa mood or based doon sa feeling kong nararamdaman or na-visualize while listening to the song. Parang i-craft ko man yung kanta, pag natapos ko na siya nasulat, pagmamasdan ko lang o rather papakinggan ko lang yung kanta and then doon ko pino-form yung nabubuo kong mood dun sa song. So pag pumunta kayo sa Spotify o sa one streaming platform, stream nyo na rin. Doon yung I guess magigets yung mood ng kanta. For my next song, gusto kong tawagin. Ang fiancé! Woo! Ang ex-girlfriend na now-fiancé! Woo! Kailangan ang fiancé na si... Woo! Kiligarism! Woo! She's also the front woman of the band, The Bawas, The Orbit. Woo! Siya ang naging partner ko in real In life! Woo! At saka sa lahat ng mga ginagawa ko dito sa Dota, art, sa direction, si Nika yung lagi kong kabatuhan. Baga parang 1-2 punch ko siya dito sa project. And we just released this, my 5th single, pamagat niya ay Hiyak. Paano ba? Hindi talaga siya dapat kasama. Pero pinarinig ko sa kanya, tapos parang ganda lang na may bagong character na introduce dito sa narrative ko. Tsaka something lighter naman. And yun, good enough. Sobrang bagay ng naging treatment namin for this song with Nika's voice. Tapos, naging character na rin siya dun sa kwento. So, hindi lang si Totay character na din doon. Kasi Nika, meron siya nakakita. Ano pa doon, itsura. Para siyang diwata siya doon. Woo! Pink yung hair! Woo! Pamagat nito ay Hiyak at first time namin siya nagtutugin ng mas maayos. Tungkol lang sa good memories. Matanda tayo and mabilis tayo matakot sa mga bagay-bagay ulit. Pero lagi natin binabalikan yung good memories natin, childhood memories natin. Parang nire-remind lang tayo na magiging okay naman yung lahat ito. So, let's go here. Isang payapa hapon sa may tagpuan ng tutubi. Hindi ba magkahawak ang kamay natin, maglakaw sa bato-bato sa ilog at tuwid. Tungkol sa puno lalangkitin,
Lapit nyo lang siya sa online streaming platforms. Hiyang. Yan na lang para mas malakas. Again, ako si Tota at thank you so much for being here. Itong susunod na kanta naman ay so after nung sa hiyang na bumalik si Tota dun sa Good Things niya. Itong next na single naman na nirelease ko, actually before to ng hiyang. Ang title ito ay Scout Rallies. Tungkol naman to sa yung childhood nightmares ko. Parang nagkaroon ako ng fascination lang to parang tandaan yung mga bad dreams or yung mga nightmares ko. And nag-result siya sa na-inspire ako i-drawing sila. And itong Scout Rallies, kaya yun yung title niya kasi doon ako lumaki sa may Tomas Morato. Tapos, most of my fond memories doon. And doon din ako na mulat sa scary stuff o yung mga horror theme din. So, walang connection yung title ng kanta sa mismong laman ng kanta. It's just yung street lang saan ako lumaki at yung feeling na yun, yung memory ko na yun. So, this one's called Scout Rallies. Sana magsunod. Wag na muna patayin ang ilaw. May nanggugula na putungo sa ilalim ng kama nagkukupli. Hahatakin ang paa, huwag magkamali. Huwag kang maingay sa akin kaya huminga ka ng malalim, mangangapa tayo sa dilim. Kumapit ka sa balikat ko na mahigpit. Dinig ng mga yabat ng paa, malapit na sa nariyan na sila. Magtago ka na. Tumikot ka, takpan mga mata. Subukan mo kung nakatitig sila. Bawat sino
sumigaw, sumigaw. Nung nakapagkita, tatakasan lalabanan, lalabanan. Wag na muna patayin ang ilaw. Thank you. Maraming salamat po. Search nyo lang yung Tota. It's Tota Music _PH sa IG. Sa TikTok doon. Postin ako doon ng mga stuff. Artworks kasi. Mga content. Sa Spotify na 5 tracks na doon na magawa album. So sana, hopefully, late this year, dyan na siya. Mahawakan ko na siya. Ito na yung last song ko. Ito naman yung sa narrative ay nakalabas na sa Tota sa bahay. Nakita na yung araw. Pero andun pa rin yung insecurities niya, andun pa rin yung fears niya. But at least nakalabas na siya. For this last song, we'll dedicate this one to my precious dog who just passed away yesterday. Dumaan siya, tinis niya yung cancer, pero kaming family nag-decide na kami to put him to sleep kasi hindi namin ginagawa to para sa amin. Ginagawa namin to para sa kanya. Ayaw na namin prolong yung suffering niya. Lumalaban siya pero sinabi ng doctor na it will eat him up from the inside. So, nung narinig namin yun, sabi namin matulog, kailangan niya magpahinga. And for past few weeks, hindi siya makatulog ng maayos. So, pulang-pula na yung sides ng mata niya, restless na siya. So, hindi na namin kakayanin yun. For sure, siya rin hirap na hirap. So, this one is called Minsan, and I dedicate this to my dog, Wiwi. Si Wiwi. Minsan na bumuhos ang ulan at nagdilim ang kalangitan. Gintong araw, walang nakakita. Bakit nawawala kung kailan pa kailangan ka? Magdamag akong mag-aabang sa'yo. Malayo ka man, malapit at nadarama ang sikat at tindig. Pag-ibig mo magas, tila hindi karapat-dapat sa amin. Hindi karapat-dapat sa amin. Minsan na aking maabutan at mahapusan ng iyong init at ligaya. Mahal
Naging saksi ng muling pagsinag mo. Malayo ka man, malapit at nadarama ang sikat at dilim. Pag-ibig mo pagas, tila hindi karapat dapat sa akin. Hindi karapat dapat sa akin. No. At matamat akong mag-aabang sa'yo. Gumuho man ang buong mundo mo. Magdamag akong maghihintay sa iyo. Sa iyo. Magdamag ako. Maraming salamat po.